Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa kasal, nangangako ang mag-asawa na sila ay magsasama sa hirap man o ginhawa. Ang asawa mo dapat ang mag-aalaga sa iyo at ituturing mong nakakampi. Pero sino ang mag-aakala na ang asawa mo pa mismo ang pwedeng magpahamak sa iyo nang dahil lang sa pera? Ang babae sa kwentong ito ay kinilalang si Lee Yoon-hae o Rika, 32 years old. Siya ay ipinanganak ng taong 1991 sa South Korea. Ang mga magulang ni Rika ay parehong may kapansanan at mula sila sa mahirap na pamilya. Dahil dito, si Rika na ang tumayong mata, kamay at paa ng kanyang nanay at tatay. Siya din ang gumagawa ng mga gawaing bahay at kasabay nito ay inaalagaan niya din ang kanyang mga magulang. Nakatira lang noon si Rika sa isang maliit na bahay. May nakukuha ang mga magulang ni Rika na 450,000 won o 19,000 pesos kada buwan bilang benepisyo mula gobyerno. Doon lang kinukuha ni Rika ang kanilang pangkain at iba pang panggastos araw-araw. Sa murang edad ni Rika, naging mature na siya dahil sa kanyang karanasan. Taong 2002, ang Korean TV show na NBC ay naantig sa kwento ni Rika. Kaya naman, finuture nila si Rika at ang kanyang pamilya sa show na may titulong Love House. Ang Love House ay isang uri ng palabas na nagbibigay ng mga libreng makeover o nire-renovate nila ang mga bahay ng isang tao o pamilya. Sa show, pinakikita kung gaano kabait si Rika at kung gaano siya kaalaga sa kanyang mga magulang. Masaya si Rika nang matapos na ang renovation ng kanilang bahay. Ito ang naging inspirasyon niya na tumulong din sa ibang taong nangangailangan. Nagustuhan ng mga manonood ang kwento ni Rika at na-inlove sila sa personalidad na meron ito. Marami din naawa kay Rika at umasa na sana ay maging mabuti ang kanyang kalagayan. Nang si Rika ay 19 years old, nagkaroon siya ng isang anak. Ngunit hindi naman siya pinanindigan ng lalaki na kanyang nakarelasyon. Ang nanay ni Rika ang nag-alaga sa kanyang apo dahil kinailangan ni Rika na maghanap ng pagkakakitaan. Makalipas ang isang taon, namatay ang bagong boyfriend ni Rika dahil sa isang aksidente. Sobrang nalungkot si Rika dahil sa nangyaring trahedya at pagkawala ng pinakamamahal niyang tao. Ang trahedya na iyon ay nasundan pa muli ng taong 2014. Ang boyfriend noon ni Rika ay aksidenteng namatay matapos nilang mag-snorkeling sa isang dagat. Nang mga panahon na iyon, naisip ni Rika na tila inuulan ang buhay niya ng kamalasan dahil lahat na lang ng kanyang minamahal ay nawawala. Kahit na ganon, itinuloy pa din ni Rika ang kanyang buhay at siya ay nagtrabaho sa isang research company. Taong 2016, nang makilala ni Rika sa kanyang kumpanyang pinagtatrabahuan ang lalaking si Yeon Sang-yup o Edwin, 33 years old. 8 taon ang tanda ni Edwin kay Rika. Si Edwin ay isang full-time researcher sa kanyang kumpanya at ang sahod niya ay umaabot ng 13 million won o halos 545,000 pesos kada buwan. Agad na nagkamabutihan sina Rika at Edwin, kaya kalaunan nagkaroon na sila ng isang relasyon. Madalas na bigyan ni Edwin si Rika ng magagarbo at mahal na regalo. Masayang masaya si Rika dahil pakiramdam niya ay nakilala niya na ang tao na gusto niyang makasama habang buhay. Taong 2017 nang magpakasal sina Rika at Edwin. Dahil malaki ang sahod ni Edwin, na ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ng kanyang asawa. Tanggap din ni Edwin ang anak ni Rika at formal pang inampon ang bata ng taong 2018. Tingin noon ni Rika, halos perpekto na ang kanyang buhay at hindi na siya babalik pa sa kanyang pinagdaanang hirap. Ang pangyayari. June 30, 2019, napagkasundaan ni Rika at Edwin kasama ang kanilang 5 mga kaibigan na magpunta sa Gyeopyeong Valley. Ang valley na ito ay isang sikat na tourist destination na may waterfall. Ang taong nagpupunta dito ay nag-e-enjoy sa pagsiswimming at pagdadive mula sa itaas na bahagi ng valley.
Dumating sina Rica sa Valley bandang 3:00 ng hapon. Masaya silang lumangoy, kumain at nagbanding. 8:00 ng gabi, dalawa sa mga kasama ni Rica na pangalanan na lang nating May at Jack ay bumaba sa parking lot dahil nilalamig na sila noon. Ang natira lang na kasama ni Rica at Edwin ay ang tatlo pa nilang mga kaibigan na sina Jenny, Gab at ang lalaking si Alvin. Nagdesisyon si Edwin, Gab at Alvin na lumangoy muli para sa huling pagkakataon bago sila umuwi. Bandang 8:30 ng gabi nang sila ay umakyat sa ibabaw ng talon. At maya-maya pa, sabay-sabay silang tumalon. Nasa baba naman sina Rica at Jenny na nanunood sa kanila. Sabay-sabay din namang umahon sina Edwin, Gab at Alvin. Subalit maya-maya, si Edwin ay tila nalulunod. Agad na pinuntahan ni Alvin si Edwin para siya ay sagatin. Habang ang iba nilang kasama ay tinawag ang mga lifeguard. Sa kasamang palad, bago pa man makarating ang rescue team, binawian na ng buhay si Edwin. Nang panahon na ito, hindi na alam ni Rica kung bakit tila hindi siya lubayan ng mga trahedya. Kakakasal lamang niya sa pinapangarap niyang lalaki at agad namang itong nawala sa kanyang buhay. Labis na nagdalamhati si Rica dahil sa biglaang paglaho ng kanyang asawa. Pero mabuti na lang ay may naiwan si Edwin na life insurance na ang halaga ay 800 million won o 33 million pesos. Para kay Rica, sapat na iyon para mabuhay siya at ang kanyang anak. November 2019, tinawagan na ni Rica ang insurance company ni Edwin para maklaim niya ang pera ng kanyang asawa. Laking gulat ni Rica na hindi pumayag ang kumpanya sa gusto ni Rica at inakusahan pa siya ng insurance fraud. Ibig sabihin, hindi naniniwala ang kumpanya kay Rica kaya ayaw nilang ibigay ang pera. Nagalit si Rica dahil para sa kanya, hindi patas ang kumpanya kasi siya naman talaga ang may karapatan sa naiwang pera ng asawa. Kaya naman nagsumbong si Rica sa ahensya ng gobyerno at sumulat din sa isang TV station na SBS para isumbong ang insurance company. Pumayag naman ang SBS na i-ere ang kanyang kwento. Ngunit ayon sa kanila, kailangan muna nilang mag-imbestiga laban sa kumpanya. Pero alam nyo ba, hindi akalain ng SBS na may matutuklasan sila sa pagkamatay ni Edwin at posibleng hindi isang aksidente ang nangyari. Sa pagsasaliksik ng SBS, hindi pala sang-ayon ang pamilya ni Edwin na pakasalan ng lalaki si Rica. Kaya pala palihim na ikinasal sina Edwin at Rica. Hinikayat din ni Rica si Edwin na bumili ng isa pang bahay. Magkaiba kasi ang syudad kung saan nakatira noon si Edwin at Rica. Para maibigay ang gusto ng kanyang asawa, nangutang si Edwin ng 140 million won o 5.8 million pesos para lang mabili ang isang sikat na condominium. Habang si Edwin naman ay nagrerenta ng isang maliit at masikip na apartment sa syudad kung saan siya nagtatrabaho. Dahil nga dito, tuwing Lunes hanggang Biyernes lang, hindi magkasama sina Rica at Edwin. Kapag Sabado at Linggo naman, umuwi si Edwin sa binili niyang unit para kay Rica. At dahil hindi sila madalas magkasama, hindi napapansin ni Edwin na niloloko na pala siya ng kanyang asawang si Rica. Ayon kasi sa mga kapitbahay ni Rica, iba't ibang mga lalaki ang nagpupunta sa kondo na binili ni Edwin para sa kanya. Bukod doon, nalaman din ng SBS na si Rica pala ang humahawak na ng sahod ni Edwin. Kapag kailangan ni Edwin ng perang panggastos, manghihingi muna siya sa kanyang asawa. Malaki ang sinasahod ni Edwin pero ni maayos na sapatos ay hindi niya mabilhan ang kanyang sarili. Nalaman din ng SBS na pinakuha ni Rica si Edwin ng insurance nang siya ang nag-iisang benepisyaryo. Base naman sa mga kaibigan ni Edwin, malaki ang pera ni Edwin bago pa man siya ikasal. Subalit pagkatapos ng kanilang kasal ni Rica, unti-unti nang nalugi si Edwin dahil sa laki ng bayad niya sa kondo at pagbabayad ng mga insurance.
Umabot umano ng 135 million won o 5.6 million pesos ang mga utang ni Edwin matapos nitong mag-declare ng bankruptcy noong June 2018. Isang taon matapos nilang makasal ni Rica. Nalaman umano ito ni Rica pero hinikayat niya si Edwin na wag nang bayaran ang kanyang mga utang. Mas importante umano para kay Rica noon na mabayaran ni Edwin ang kanyang insurance kesa bayaran ang mga utang. Dahil sa mga ito, nagpatuloy ang paglaki ng utang ni Edwin at nagsimula na siyang mangutang sa kanyang mga kaibigan. Bandang 2019, hindi na din nababayaran ni Edwin ang insurance. Kaya pinadalhan na siya ng kumpanya ng notice paper na ika-cancel na nila ang insurance kung hindi magbabayad si Edwin sa July 1, 2019. Alam lahat ito ni Rica pero tila wala siyang pakialam na nahihirapan na ang kanyang asawa. Patuloy pa din ito kasi sa paggastos at hindi man lang tulungan si Edwin. Nang mga panahon din na ito, nagsimula na pala ang relasyon ni Rica sa kalaguyo niyang si Alvin, ang mismong lalaki na di umano'y sumagip kay Edwin. Dahil sa mga nalaman ng SBS, sumangguni na sila sa mga pulis dahil tingin nila ay may kinalaman si Rica sa pagkamatay ni Edwin at para makakuha ito ng pera sa insurance. Palihim na nagsimula ng investigasyon ang mga pulis. Nalaman nila na bago ang pangyayari, ilang beses nang nalagay sa bingit ng kamatayan ang buhay ni Edwin. February 2019, pinakain ni Rica si Edwin ng isang isda. Ang hindi alam ni Edwin, nakakalason pala ang isda na iyon at matapos niyang kainin ay nakaramdam siya ng kakaiba. Agad na dinala sa ospital si Edwin at gumaling naman. Bukod doon, nalaman ng mga pulis na ang kinain ni Edwin ang nag-iisang pagkain na may lason. May 2019, habang sila ay nasa dagat, tinulak ni Rica at Alvin si Edwin. Mabuti na lang at nasagip siya noon ng isa nilang kasama. Kinompronta ni Edwin ang kanyang asawa tungkol sa ginawa nito. Pero tila inuto ni Rica ang lalaki at sinabi na lasing siya kaya siya ay nahulog sa dagat. Hanggang sa huling beses na mamasyal sila, tuluyan nang nalunod si Edwin at binawian ng buhay. Doon na din nalaman ng mga pulis at ng SBS na hindi pala marunong lumangoy si Edwin. Kinuhanan ng statement ng SBS ang isa sa mga kasama ni Rica ng araw ng insidente. Ayon kay Jenny, si Rica umano ang nagsuggest noon kay Edwin na tumalon at tila pressure niya ang kanyang asawa, kahit alam niyang hindi ito marunong lumangoy. Si Alvin din daw ang may hawak noon ng salbabida at parang nilayo talaga nito ang salbabida kay Edwin nang ito ay nalulunod. Lumutang naman daw si Edwin kaso nang tumalikod si Jenny ay bigla na lang niyang naririnig na nalulunod na si Edwin. Tinangka naman ni Alvin na sagipin si Edwin pero napansin daw ni Jenny na tila bumagal lumangoy si Alvin para tulungan si Edwin. Nalaman din ng SBS na 3 oras matapos mamatay ni Edwin, dapat pala ay makakancel na ang insurance nito. Napaisip tuloy sila kung nagkataon nga lang ba ang lahat ng ito. Ilang araw matapos ang pagkamatay ni Edwin, nakita sa CCTV na pumasok sina Rica at Alvin sa bahay ni Edwin. Ninakaw ng dalawa ang mga gamit nito tulad ng computer at iPad. Ilang linggo matapos mamatay ni Edwin, nakita si Rica na masaya at nag-enjoy sa isang park kasama si Alvin. October 2019, muling binuksan ng mga pulis ang kaso ni Edwin dahil maraming bagay na nagtuturo na posibleng hindi aksidente ang nangyari sa kanyang pagkamatay. Sumailalim si Rica at Alvin sa isang lie detector test. Lumabas na si Rica ay nagsisinungaling sa mga tanong ng mga pulis habang si Alvin naman ay nagsasabi ng totoo. Matapos nito, sumunod na nangyari ay ang oras na sinubukan ni Rica na i-claim ang kanyang insurance. Kaya lang hindi pumayag ang kumpanya dahil nakarating na pala sa kanila ang investigasyon laban kay Rica. October 2020, inilabas ng SBS ang ginawa nilang documentary tungkol sa pagkamatay ni Edwin. Nagulat si Rica dahil unti-unti nang lumalabas sa publiko ang mga ginawa niya sa kanyang asawa.
Umani ang storya ng maraming komento kay Rica. Marami ang nagalit sa babae dahil tingin nila plinano talaga nito na mamatay ang kanyang asawa dahil sa pera. December 20, inanunsyo ng mga pulis na may ebidensya na sila laban kay Rica at Alvin. Balak nilang kasuhan ang dalawa ng homicide at insurance fraud. Ngunit hindi sumipot sina Rica at Alvin sa pangalawa nilang interogasyon. Kalaunan ay nalaman na nagtatago na pala ang mga ito. Inilagay sina Rica at Alvin sa wanted list sa buong South Korea. Sa tulong ng tatay ni Rica, naaresto ang dalawa sa isang apartment ng April 19, 2022. Doon na nalaman ng publiko na si Rica pala ang dating bata na naging sikat sa pag-aalaga nito sa kanyang mga magulang na may kapansanan. Nagtrending ang bagong kwento ni Rica at marami ang naniniwala na minanipulate talaga ni Rica si Edwin. Kinasuhan si Rica at Alvin ng murder at attempted murder. Sila ay pansamantalang ikinulong habang naghihintay ng trial. Ang trial ng October 2022. Ayon sa prosecution, makikita sa ginawang documentary na minanipula ni Rica ang buhay ni Edwin. Ayon din sa witness na si Jenny, pinili talaga ni Rica si Edwin na tumalon kahit alam nitong hindi marunong lumangoy ang kanyang asawa. Tila daw niloloko ni Rica si Edwin at pinapaniwala siya sa mga bagay na hindi naman totoo. May ebidensya din ang prosecution na ang dating nakarelasyon ni Rica ay may mga insurance din. At ang mga beneficiary nito ay si Rica mismo. Kaya naniniwala sila na hindi aksidente ang pagkamatay ng mga ito. Kung maaalala nyo, ang isa sa mga boyfriend ni Rica noon ay namatay dahil sa isang aksidente at ang isa naman ay namatay din habang sila ay nagsusnorkeling. Para sa prosecution, tinarget talaga ni Rica ang mga lalaking ito dahil sa pera. Ayon naman kay Rica, siya ay inosente at hindi siya ang pumatay sa kanyang asawa. Sinabi naman ni Alvin na ginawa niyang iligtas si Edwin pero hindi na niya kontrol na hindi niya ito nailigtas. Ang hatol ng April 2023. Napatunayan sina Rica at Alvin na guilty sa pagpatay kay Edwin at attempted murder noong 2019. Ayon sa judge, plinano talagang patayin ni Rica at Alvin si Edwin para makakuha ng pera sa insurance. Si Rica ay hinatulan ng habang buhay na pagkakulong para sa pagpatay niya sa kanyang asawa. Habang si Alvin naman ay hinatulan ng 30 years sa pagkakulong para sa partisipasyon niya sa krimen. Ano kaya ang dahilan kung bakit lumaki si Rica na ganit sa pera? Bakit kaya niya nagawa ang ganon kay Edwin at totoo kayang pinakasalan niya lang ito dahil sa pera? Nagkataon lang ba ang lahat o pinaplano talaga ni Rica na mawala sa kanyang landas ang kanyang mga nakakarelasyon dahil sa pera? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!